Dito sa lungsod ng Malolos, kinalakihan ko na ang kaliwat ka ng baha sa tuwing panahon ng tag-ulan. May mga lugar na noon ay hindi binabaha, ngunit ngayon ay binabaha na. Sa bawat lugar na inilulubog, nariyan ang kabi-kabilang pagtaas ng kalsada para maipagpatuloy ang daloy ng ekonomiya sa panahon ng tag-ulan. At sa bawat pagtaas ng kalsada, nariyan ang mga kabahayan na unti-unting inilulubog nito. Ngunit paano kung ang konkretong kalsada ay hindi mo kalaban at hindi mo rin kakampi? Dito sa isla ng Pamarawan sa lungsod ng Malolos, hindi flood control issue ang unti-unting pumapatay sa kanilang kabuhayan at pamumuhay kundi ang kalikasan mismo. Ang Pamarawan ay nasa mababang coastal delta ng Manila Bay na patuloy na lumulubog dahil sa land subsidence at sobrang pagkuha ng groundwater. Kaya sa tuwing may bagyo ay madaling inuubos ng tubig ang isla dahil wala ng natural na bakawan at mataas na lupa na humahadlang sa daluyong. Hindi makakatulong ang mga kalsada at konkretong konstruksyon sa Pamarawan dahil sa halip na payagan ng tubig na kumalat at maabsorb ng lupa, pindipigil lang nito ang natural na daloy at nagpapalala ng pagbaha. Habang patuloy namang lumulubog ang isla dahil walang bakawan at sediment na pumipigil sa pagguho ng baybayin. Ang isla ng Pamarawan ay nabuo sa loob ng milyong-milyong taon sa natural na paraan. Dinadala ng tubig, ilog at agos ng Manila Bay ang putik at buhangin at naipon na tatrap ito ng mga bakawan na natural na hadlang sa baybayin. Dahan-dahan, tumaas ang lupa at naging isla. Sa ngayon, wala ng bakawan at mabilis ang pagguho kaya't imbes na mag-ipon ng lupa, nauubos ito tuwing may bagyo. Ang mga residente rito ay hinihenerasyon ng mga mangingisda at magtatalaba. Dito sila kumukuha ng kabuhayan sa dagat at baybayin na ngayon ay unti-unting nawawala dahil sa paglubog ng lupa. Sa bawat pagtatayo natin ng mga konkretong istruktura, kinakalaban natin ang kalikasan. Ang Pamarawan, ang ebidensya na kapag ang kalikasan ay kinalaban natin, hindi tayo kailanman mananalo. Tuwing nagtatayo ng matataas na kalsada at konkretong dike sa kalapit at matataas na lugar, mas mabilis na umaagos ang tubig papunta sa Pamarawan na siyang exit point ng tubig na nanggagaling sa loob ng Bulacan, kasama na ang Malolos at mga kalapit na bayan. Kapag binabaha sa upland areas, dumadaloy ang tubig sa mga ilog at estero papunta sa Manila Bay at ang Pamarawan ang nasa mismong baybayin kung saan lumalabas ang mga tubig na ito. Kapag wala ng bakawan na magpapahina sa alon, wala ng putik na mananatili para itaas ang lupa. Ang solusyon ay muling kaibiganin ng kalikasan. Ngunit paano? Yan mismo ang stratehiyang tinututukan ng alyansa ng mga baybaying bayan ng Bulacan at Pampanga. Ang North Manila Bay Nature-Based Flood Mitigation Project na may layuning gumamit ng natural na proseso para protektahan ang isla sa baha at paglubog, imbis na umasa sa nakasanayang semento at dike. Ginagawa nila ito sa dalawang paraan. Una, ang sediment trapping, gamit ng kawayan upang mahuli ang putik at buhangin na dinadala ng tubig mula Manila Bay na muling magpapataas ng lupa ng isla katulad sa kung paano ito nabuo mula pa ng simula. Kapag muli nang tumaas ang lupa, ay handa na sa ikalawang bahagi, ang pagbabalik ng bakawan upang maging natural na hadlang sa alon, daluyong at erosion. Sa katotohanan, hindi ito agarang solusyon. Aabutin ng ilang taon bago tumaas ang sapat ang lupa. Ngunit kapag nagtagumpay, makikinabang dito hindi lang sa flood protection, kundi pati sa pagbabalik ng isda, alimango at ibon na muling bubuhay sa kabuhayan ng mga residente nito. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 7 ektarya ang nasasakupan ng mga naitayong sediment trap sa Pamarawan. Ayon mismo sa isa naming nakapanayam na residente, ay mayroon na silang nakitang pagbabago sa daloy ng tubig noong mga nagdaang bagyo. Ang hamon ngayon sa atin, mapanatiling nakatindig ang mga ito habang inaantay ang kalikasan na muling magtiwala sa mga tao. Para manguna ang lokal na pamahalaang lungsod ng Malolos na maglakas loob na sumubok sa proyektong ito, ay malaki ang tiwala nito sa kanilang mga mamamayan na kaya itong ingatan dahil umaabot sa 5 hanggang 10 taon bago tuluyang may makitang pisikal na pagbabago sa kalagayan ng isla. Maging leksyon sana sa atin na hindi lahat ng madaling gawin ay nagtatagal. Mabuksan sana ang pangunawa ng mga mamamayan sa mga pangmatagalang solusyon sa mga problema ng bayan. Pag-ingatan natin ang mga nananatili pa at huwag nang hayaan na masira pa ito.